may nag-comment sa akin kapatid na hindi daw siya makikinig dahil nga hindi daw ako pari. Makikinig lang daw siya doon sa pari dahil ang pari daw may 12 years na pinag-aralan. Ang pastor daw 6 months. Wala man ay pinagsunay mga igsuon. Kaya kanib itong mga apostoles, di ba? Mga apostoles, wala man ay mga grado. Wala yung mga grado. Sila Pedro, mga mananagat. Si Mateo, tax collector. Wala. Kabalo ka unsa ang gibuhat sa Ginoo sa ilaha. Gibag-o ilang kasing-kasing giilisan. Kay tungod na kay nisunod. O kung dili ka musunod sa Ginoo, ang kaalam nimo diri ra nas kalibutan. Pero kung musunod ka sa Ginoo, ang imong kaalam langit nun. Kami bisan lahi mi basta pare gani ang musulti labi na naa sa Bible, di na mo na babagan. Ngano babagan man na maayo man na. Makaayo man na sa pangadaw lang panginabuhian. Kaang pastor gani na mo sangyaw na ayam mo pangabit, di na ta magubog-ubog, di na ta mamalikas, mga suko na naman sa Bible. Kay dili lang jud ninyo madawat na kami ang musulti. Kailangan katod yung pare ang musulti. Didto ka sa pare kay dagan man taos kalibutan. Dagan man pud maminaw pulong sa Ginoo, dili ra man pud ikaw. So ana ra jud ng mga igsuon kay wala ni graduhay ang pagpangalagad sa Ginoo. Paubsanay, pailog, bisag gidaot-daot na pailog ra gyapon kay si Jesus bitaw nagpailog. Tuniani siya sa kalibutan, grabe ang pailog para lang jud itama ang mga mali na nabuhat sa usa ka tawo. Mao na siya mga igsuon. Pailog ra jud ta. Kana manggong moingon ta nga sa pari lang ta maminaw, dili man gud na imbento sa Katoliko. Dili po na imbento sa mga pari, dili po na imbento sa mga obispo, kung dili nakasulat ba na sa balaang kasulatan. Malakyas kapitulo 2, bersikulo 7 nga ingon ni propeta Malakyas sa katungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod sa kaalam, mahitungod sa Dios, kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Napay tawag anang phrase nga kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton. Kanyang sumpay dayon kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So kanang maingon nga sa pari lang ta maminaw, biblical na. So kung tinuod gyud pastoy ang kanang nagsunod mo sa balaang kasulatan, ayan po mo pagwali. Ayan o, pagtudlo-tudloan ng inyong tawag ining sekta niya, nagpaila pa mga laing Hesus, ayaw na. Sundo ninyo ang nakasulat sa balang kasulatan nga, didto mo mudangop, didto mo maminaw sa gitawag og mga pari, walay gitawag og mga pastoy-pastoy, wala. Ikaduha nga punto, ang iglesyang gitukod ni Ginoong Kristo, si Kristo ang Pangulo. Si Kristo ang ulo at the same time Pangulo. Ya, di lang kasimpleng Pangulo o leader, kung dili Pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Unya, Revelation chapter 1 verse 6, ingon pa ni San Juan, kay kita gitukod naging harian sa mga pari, o dili ging harian sa mga pastoy. Sumot ipasabot, ang tinuod nga iya sa Dios, pari mo iyang ministro. Isaiah 61:6, dili ka ng mga pastoy-pastoy nga mingbuto lang after 16th century. Number 3 points. Tawag ining pastoy. Actually, dili kay ko mo-question in terms of knowledge, pero naay dako nga factor kana bitong acquired knowledge nato pinaagi sa mga eskwelahan. Kanang imuhang alibay nga ang mga apostol kani adto wala man na kay eskwela. Actually naa sila mga professionals mo tawag ining disadvantage sa inyo kay wala ninyo ginatan-aw ang biography sa mga apostol. Nayuban nga walay grado, pero naapoy uban nga naay grado. For example, si San Mateo, tax collector. Mahitabo ba di kang kaniadto nga tax collector ka kung wa kay grado, di ba? For example, kining si tawag ining Judas Iscariote based sa kining mga ebidensya si Judas Iscariote abogado. Napay tawag ining si Saint Peter usa ka gitawag og professional fisherman. Dili man mahitabo kani adto nga naa kay panginabuhi or estado sa kinabuhian ng butang nga kung gitawag og dili ka professional. So man akong giingon nga para sa kuha dili question unta, pero naay dako nga factor ilabi na sa pag-interpret nato sa nakasulat sa balaang kasulatan. Pa ito nag-interpret ng not less than 12 years. Ang eskwelahan mo agi pagpilosopiya, mo agi pagteolohiya, pagkahuman kamo, graduate lang mo after 4 years. Magpamao-mao mo interpret sa nakasulat sa balaang kasulatan. Dili na pwede. So diha pa lang daan kung sundon nato ang tama nga pangunahon na maglisod pa yung sabot ang nag-eskwela na
og not less than 12 years, how much more kamo nga ang inyong tawagan ng gieskwelahan not less than not more than 5 years. So diha pa lang daan questionable na. Mao bitaw nga usahay makaingon ko ba nga kung tinuod gyud nga nag-eskwela nganong dili man ninyo dawaton ang mga outside sources concerning sa interpretation sa nakasulat sa balaang kasulatan. So mao na nga usahay makaingon ko nga naagyoy dako nga tabang kung ang nag-interpret sa balaang kasulatan insakto ang gieskwelahan nga naman kay makatabang man kana gawas nga lamdagan sa Espiritu Santo makatabang kana sa pag-interpret subay sa mga letrang gisulat sa nakasulat sa balaang kasulatan. Remember nga ang written word of God written in the language of man. So buti pasabot kung written in the language of man, so kinahanglan ka mo gamit og mga tools sa gitawag og literatura para makasabot ka ni anang mga pamaagi giun sa pagsulat nganong gisulat. So ingon ana pastuya di na kay basta-basta nga naanak ko ang Espiritu Santo nakasabot nako. Dili ingon ana. Dili mo ba to na resulta nga niabot mo not less than 45,000 Christian sects. Ngano man kay ingon ana ang inyong presentation. Mo nang wa mo nagkasinabot. Okay. Number 4 points. Kanang mingon ka nga ang ato lang gud pagpaubos lang man gud ang ato ang kuan, pagpaubos lang gud man gud ang ato ang himon. Actually gihimon na sa simbahang Katolika. Kay kun ang simbahang Katoliko wala pa nagpaubos, wala na gipanglutos na mong sakto. Pero wala ang simbahang Katolika o sige, bahalag daoton mi ninyo, bahalag inyo ming tirahon, bahalag inyo ming atakihon. O sige atake lang mo kami magkinabuhi mag-amo, motudlo mi sa among mga magtutulungan. Wala sa among simbahan. Pag oras ug musimba ka di ka makadungog ang pari magwali daoton mo. O dili ang ebanghelyo itudlo. Unsay unod sa ebanghelyo, unsay doktrina sa Iglesia Katolika para ang tao ma-convert sa iyang pagkatao, sa iyang mga binuhatan ingon ana. Unlike sa inyo kay alahi man mo kay di man mo ka di gid makaantos ng baba sa inyo ang tawag ning pastor nga dili maka bungat og mga daotang mga butang o mga pagbutang-butang against sa Iglesia Katolika sa panahon kuno sa inyong pagsimba. Di ba? Pero sa tuwa, dili matter. Anang mga butanga tawag ini kanang imong mga rason nga pagpaubos. Dili na matter para sa kuha. Ang matter nato kung sinugo bagyog ka udihi. Ngano man kay sa balaang kasulatan ang iya sa Dios gisugo niya. Kamo buto lang mo after 16th century kasi may nagsugo ninyo. Mura ba mo ka na bitaw nga istorya bitaw sa kanang Philippine myth, bitaw mythology. Mingon din nga mura mo si kaning mga anak ba sa liking kawayan. Itungha lang mo ba? Tungod sa resulta itong liking kawayan. Dili ingon ana. Ang iya na Ginoong sa Kristo gipadala. Mabutingon si Kristo, ako nagapadala kaninyo. Di ba? Nya ang mga apostol po gipadala po Roma Kapitulo 10 bersikulo 14 hangtod 15 nya kamo imposible na pud oy. Kung tinuod gyud mo dapat gipadala mo. Pero the fact nga dili mo gipadala, the fact nga nimbuto lang mo after the 16th century, subuti pa sa mutuha mo'y labot ang mga sinugo nga magwali sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kanang pag-ingon nga pari lang ang gitawag og tuuhan. Ang punto ana pastoya, ang punto ana kanang pagka-legit nga sinugo nga magwawali ngano man kay daghan man karon ang mangingilad nagbitbit sa pulong sa Dios, nagbitbit sa Biblia, pagkahuman gamiton ang pulong sa Dios pagpangwarta, pagpanapi. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Muna kami mga Katoliko kinahanglan kabalumi ana kay kung kabalumi at is mahilikay na mo nga muang kalag aning maong mga tawhana. Nya kadtong mga piki, kadtong mga mini nga mga magtutudlo, dili na gipadala ni Kristo, mingbuto lang kalit. Ang pangutana na pastoya, anus ama mo nibutho? Anus apod mo gipadala ni Ginoong Kristo nga na ay unbroken succession from the present day back to the time of the apostles. Anus kay kung dili mo makapruweba na, buot ipasabot kamo ang mangingilad gamit ang pulong sa Diyos. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page,
Kuya Apologies TV page and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo de Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.